Hi everyone! Welcome to our breastfeeding preparation class for pregnant women, and my name is Mami Jess and I will be your breastfeeding mentor. I can be your friend and also a breastfeeding counselor as you take this new journey of your motherhood. So, ito ay bago para sa karamihan sa atin, lalong-lalo na yung mga first time mom at yung mga ngayon pa lang nagplan na magpadede. In this class, I will be teaching you the importance of breastfeeding, the science behind it, and of course, yung mga common challenges at solution para hindi na tayo masyadong ma-culture shock pagdating ng panahon kung tayo ay manganak na. So, congratulations for choosing to enroll in this class. This has been proven and tested effective sa mga counselees ko since 2017. Okay, let us start. Bakit ba tayo magpapadede? Bakit kailangan natin ito paghandaan? At totoo ba na merong mga nanay na hindi talaga biniyayaan ng gatas o walang gatas at hindi sila makakapagpapadede sa kanilang mga supling? Yan kadalasan ang na-encounter natin na problema, di ba? Yan din ang question mo sa iyong sarili. May gatas kaya ako? Kasi yung nanay ko ay hindi nakapagpadede, yung mga tita, mga lola. So, ako gusto kong magpadede. Baka wala akong gatas. So, in this class, talagang masasagot natin ang mga katanungan na yan. Malilinawan ang ating mga pulong isipan at magkakaroon tayo ng tiwala sa sarili, a desire na mas malakas para palidehin ang ating anak. At the end of this video, of course, yun ang mangyayari. So, bakit tayo magpapadede? Gaano ba ka-importante ang breastfeeding? The decision to breastfeed or to provide milk through expression to your baby is a decision that a mother must take. Bakit? Kasi the breastfeeding experts, advocates, are trying to inform every mother kung gaano ka-importante na mapadede nila ang kanilang anak from birth until 2 years and beyond. The longer you breastfeed, the better. Ano po bang meron dito sa breast milk? So the breast milk, if you can see maraming videos sa Facebook, sa YouTube, na makikita nyo ang breast milk, pag nasa microscope siya, ay gumagalaw po siya. Kasi ang breast milk natin ay buhay. Breast milk provides perfect nutrition for babies. It has vitamins, proteins, and fats that are more easily digested and absorbed than formula milk. It also contains antibodies from the mother that helps babies fight off viruses and bacteria. Other anti-infective factors it provides include immunoglobulin, the white blood cells, whey protein, and oligosaccharides. It also has stem cells na nagko-correct sa mga mali-mali sa katawan ng isang tao. Actually, yung stem cells, malaking tulong yan sa mga may sakit ngayon. Dahil doon sa mga antibodies and anti-infective factors na nasa ating gatas, it lowers the baby's risk of asthma, allergies, ear infections, respiratory illnesses, bouts of diarrhea, and the risk of diabetes and obesity. So kung napapansin nyo, laging sinasabi ng mga tao na padidehin ang ating anak dahil hindi sakitin. I can attest to that. It is true with my babies, no? At lalong-lalo na sa mga newborn. Sa taas ng antibodies ng newborn milk, magugulat ka hindi sakitin ang baby mo. Ayan. So, yun po ang importance, ang components rather ng ating breast milk. Kung gaano siya ka-importante, therefore, gusto natin siyang ibigay sa ating baby. Yun lang ang food na perfect sa kanila para mas maganda yung development ni baby sa lahat ng aspects. Mentally, physically, emotionally, maraming positive impacts ang breastfeeding sa development ni baby. Sa side naman ni Mami, ang benefits na makukuha nito, kung ikaw ay magpapadede, it lowers the risk of ovarian and breast cancer. So kung may history ang family niyo na nagkaroon ng breast cancer, ovarian cancer, then it's a call to breastfeed your babies longer. Kasi the longer you breastfeed, the more years na nag-breastfeeding kayo, then the lower the risk of those cancer na mangyayari sa inyo. It has actually research and you can research that also for additional info.
Liban doon sa lower the risk of these two types of cancer, maging lower din ang risk mo for type 2 diabetes. Kasi breastfeeding is like exercising, no? Na kahit nagpapadede ka lang. You burns up to 600 calories every day. So kahit hindi ka nag-exercise, kadalasan sa mga breastfeeding mama ay payat, biglang papayat. So yun ang mga magandang epekto para sa atin actually. Though nakadepende din yan sa metabolism ni nanay kasi meron din mga medyo tumataba pag nagpapapadede. So pwede lang mag-diet. So kung may question kayo na pwede ba mag-diet mami ang breastfeeding, as long as hindi ka na collapse na nagpapadede ka, nagugutom ka, then you can have a balanced diet. Marami ako makakilala na ano talaga sila ng nutritionist to correct their diet. Ayan. So, okay lang po yan. It has nothing to do with your milk supply. Kasi habang may laman pa ang katawan mo, gagamitin yan ang katawan mo para gumawa ng milk. At the same time, maganda talaga yung bonding ni mommy at ni baby pag breastfeeding. Merong connection eh. Titigan lagi pag nagpapadede, and it's a beautiful connection with your baby. Ayan, so kung klaro na sa atin yung importance ng breastfeeding, di nabuboost na ulit yung namomotivate tayo lalo to push this breastfeeding goal. And the next is the science behind breastfeeding. So dito masasagot naman ang katanungan na meron pa talagang nanay na walang gatas o ipinanganak na walang gatas. So babasahin ko ito ha. Ilalagay ko yung mga references dito sa aking class. It is important to learn the natural anatomy and cellular composition of our breast tissues para mas maintindihan natin lalo ang ating katawan at hindi na tayo malulungkot at mag-worry. So there are two major structures of our breast, yung ducts at yung lobules. Ang ducts yung daanan ng gatas mula lobules. At yung lobes yung imbaka ng gatas kung saan doon yung lumalaki. Yung parang grape-like nandun sa loob ng lobules. Tayong pores, 6 to 10 pores sa nipples. Yun yung connection ng ducts at saka ng labasan ng milk. Yung opening ng milk. Ayan. Yun po yung ating anatomy ng ating breast. So meron siyang ducts at lobules. At meron siyang pores na doon sa nipple. So, there are type of lobules, no? Kung lobules ang pag-uusapan natin ng development noon, nahahati siya sa tatlong stages of development. Napapansin nyo kung pinanganak ang isang babae, wala naman silang malaking dede. So, pagdating ng puberty, yung dalaginding na si nene ay nagkakaroon ng pamumukol ng ating dede. Sa Bisaya ng mukol. Yun yung stage 1, the development of the lobules. So, remember mommies, dalaga pa lang, prepare na ang ating katawan para tayo makapagpadedes. Remember, tayo ay mammals, meron tayong mammary gland, at yun ang nagde-develop as we reach puberty. First stage of the lobules development started during puberty kung nagdalaga na si neneng. Stage 2 of this development of lobules ay nung nagbuntis si mommy. And then, nagiging mature yan once it has milk na para padidehin si baby. So, mommies, lahat ng babae na may dede na nag-start sa puberty ay capable of producing. So, walang such thing as nanay na walang gatas. So, meron lang talagang problema dyan. Bakit hindi lumabas yung gatas? Yan ay pag-uusapan natin later. So, the next pag-uusapan natin ang stages of lactogenesis. Dahil nga, prepared na, mature ng ating mga dede, so milk production na ang ating pag-uusapan. Meron siyang dalawang stages, ang milk production o the lactogenesis. The stage 1 is the secretory initiation. From the word initiation, nag-i-initiate pa lang. This takes place during the second half of pregnancy. The placenta supplies high levels of progesterone which inhibit further differentiation. So sa time na to, yung placenta natin ay nagpo-produce ng progesterone. Ito yung hormone na nag-hold sa placenta. And in this stage, some mommies or women
can express milk. O, dito na tayo, may mga nanay na nakikita niyo, napapansin niyo na nagkakaroon na sila ng gatas kahit buntis pa lang. That's okay, that's fine. Kasi yun yung stage 1 ng lactogenesis. Nag-i-initiate na siya ng produce ng milk. Nasabihan na ng katawan natin through the hormones na, oh, mag-prepare ka na. Kasi magkagatas ka na, gagatas na yan para sa baby mo. So may usapan yan sila. And the stage 2 lactogenesis, ito yung tinatawag na secretory activation. At dahil may activation na siya, nag-activate na yung milk natin, production, ay kailangan ng stimulation. So, doon sa mga nanay na hindi nakapagpa-daddy after manganak, ang problema doon, ang stimulation ang nawala. Mayroon na talaga silang mga gatas lahat. Kasi buntis pa lang gatas na, nagkagatas na tayo. At hindi ibig sabihin yung iba na nilabasan ng gatas pagka buntis pa, dapat lahat-lahat. So, iba-iba pa rin ang ating milk production, pero parehas tayong dumadaan ng stage na ito. So, with the removal of the placenta sa stage 2 ng lactogenesis, magsisignal yung ating katawan na it's time to produce milk kasi andito na ang nangangailangan. The progesterone will rapidly drop. Wala na placenta eh. Yung progesterone talagang nagpo-protect siya ng placenta. So pagtanggal ng placenta, ang progesterone bababa bigla. Kaya nga minsan napapansin niyo yung mga nanay natin, igulo-gulo ang utak natin pag nakapanganak na tayo. Kasi our hormones are doing their job for the milk production and the baby's development. Kakaroon ng changes sa atin at napapansin natin yun sa ating pag-uugali. And that is normal. Kailangan lang talaga nating intindihin lahat ng science na nangyayari sa ating katawan. Kung bababa yung progesterone, tataas naman yung level ng prolactin, cortisol, and insulin. And of course, dito napapasok yung kailangan may stimulation para lalabas yung gatas. Andun ang gatas eh. Pero kailangan ng focus na magbubukas. Yun yung stimulation. At yung latch ni baby yun. The number 1 stimulation that will make the milk come out of our breast is through latch ni baby. Yun ang pinaka-importante na kailangan pagkapanganak mo. Walang ibang pagkain ang mabibigay kay baby para yung gatas is maging norm yung flow palabas. Latch ni baby ang magbubukas ng faucet na yan. Ulit ko, yun ang pinaka-importanting stimulation after mo manganak. I-stimulate natin ang ating breast. Para lumabas yung milk. Latch ni baby. Katandaan ko to, Mami Jess, wag niyo pong bigyan ng bote ang baby. So, may mga times ang baby, maghanap yan sila ng dede. Hirap tayo sa pagpapalatch. Then, you can ask for lactation consultant, bibisita sa inyo. Kung wala, then you can always contact me and ask me for anong gagawin, Mami Jess, and I will help you. Of course, basta wag talaga bigyan ng ibang food si baby para hindi maputol yung stimulation at mawala ang connection ng breastfeeding. Tandaan na may mga babies na gusto lang nila matulog after ng anak. Just like one of my babies, pagkapanganak ko ng 2 a.m., nagdaddy siya ng 2 p.m. So, in that case, wag mag-worry, wag makinig sa mga taong nagsasabi, ay bababa yung sugar ni baby, madidehydrate. Pag ng 24 hours ng first life ni baby, wag kang ma-worry kung magugutom siya or ma-dehydrate siya. Mag-worry ka kung tama yung latch niya. Meron naman tayong gagawin dyan para ma-sure mo na nakapag-daddy si baby. So, wag po, kung sa panahon na gusto pa ni baby matulog ka na lang din. At as long as, every now and then, i-offer mo yung daddy mo. Wag din yung, ay, hindi pa man nag-daddy si baby, so hayaan ko na lang. Hindi ko i-offer ang breast ko. Yes, you have to offer every now and then kasi yung baby, kahit nakapikit yan sila, kung gusto na talaga nilang mag-latch, then magla-latch sila. At yun ang makakatulong para i-stimulate ang iyong breasts at lumabas yung milk. Magiging tuloy-tuloy yung flow, wala tayong stress. The second stimulation na pwedeng gawin in case the baby is preemie or premature. Hindi nakapag-latch agad ng mga premature eh. Diretso sa ngiko yan. So, anong gagawin natin sa ating mga dede para lumabas yung na-activate na milk sa loob ng ating mga dede? So, hand expression. Huwag po ninyong antayin na talagang tatagas lang yan ng kosa kasi mahihirapan tayo. So, this is the dede and massage mo yan. Massage lang, huwag namang lamugin, no? Massage lang siya at pindot lang lagi. Habang malayo ka kay baby, just parang nag-exercise ka na lang.
So, wala pang mga ilang oras yan lalabas ang milk. Kahit konti yan sticky, wag mong isipin na, kulang ang milk ko. Kasi yun lang ang kailangan ni baby. The hospital staff will collect the colostrum, ilalagay nila sa maliit na syringe, at itutus without the needle sa ilong ni baby, sa lalamunan ni baby, kasi it's like a vaccine. So, laging tandaan, hindi po tayo mag-expect na fountain ang milk na produce ng newborn. Ang colostrum, ang pinakaunang milk ni baby, ay sticky, hindi madami, at napakakonti lang. So, as the baby continue to latches day by day from birth, then makikita mo magpa-progress din yung portion ng kanyang milk, or yung milk production mo from drop to tulog na. Okay? Basta walang makakaputol, walang makaka-distract ng kanilang process, then walang magiging problema ang ating breastfeeding. Okay, and the third stimulation, kung working na si mommy, this is applicable sa mga working, so hindi ko na masyadong itatouch ito. Yung pumps at hand expression pa din kung malayo tayo kay baby. So we have to stimulate our breast to mimic the need of our baby kahit malayo sila. So, kailangan mo mag-pump at least 3 to 4 hours. Hindi lalagpas ng 4 hours kung ikaw kay malayo kay baby. Ayan. So, yun po. Okay? So, review muna tayo bago tayo continue sa mga common breastfeeding challenges ng mga new moms na nabagong nanganak. So, first, napag-usapan natin yung importance ng breastfeeding at breast milk sa ating baby at sa atin, sa inyong mga mommies. Ang pangalawa, we tackled development of our breast. Siyempre, dahil tayo ay mammals, meron tayong mammary glands na responsible for producing milk. At hindi lalabas yon kung hindi na-stimulate. So, pinag-usapan din natin yung mga stimulation na dapat gawin para lumabas yung milk from the production itself, yung lactogenesis. So, buntis pa lang, ang stage 1 ng lactogenesis, nagpo-produce na si mami ng milk. And the second stage ng lactogenesis, yung pagkapanganak ni mami. So, nakahati yan sila. So, walang nanay na walang gatas. Hindi lamang ito na ipalabas. Dahil walang stimulation, walang nangyaring paglabas ng gatas. Yon. Klaro? Ready na? Ready na? Excited na ba kayo magpadede? Excited na ba kayo sa pagkarga ng bata? At magpadede natin sila. Mabigyan natin sila ng perfect nutrition na galing sa ating mga dede. So, the common breastfeeding problems. So, una, yung ating takot na hindi ka agad makadede si baby, kay mami, bababa ang sugar, madidehydrate, o di naman kaya, ay magugutom. Mommies, always remember na sa loob ng first 24 hours ni baby, ang kanyang role is to practice latch. Hindi po para mabusog. Practice ang latch. At ang kanyang tummy ay ganito lamang kaliit sa first day niya. So, hindi mo kailangan ng tumatagas, sumisirit na gatas. Dahil ganyan lamang kaliit ang kanyang kailangan. Ilang teaspoon yan, ilang ml. So, ganyan po siya kadami. So, because in B1, only 5 ml of ang kailangan ni baby. Day 3, 22 ml. So, imagine kung bibigyan mo siya ng napakaraming formula, may stretch yung tummy niya, at syempre mahihirapan siyang mag-digest. Ending up, matutulog na lang siya ng matagal. Kaya nga gusto nilang mag-formula yung iba kasi matutulog daw si baby ng matagal. Hindi nila na-imagine kung gaano kahirap yun sa digestion ni baby. Kaya nakatulog siya ng mahimbing at matagal. So, our breast milk is laxative and easily digested. Kaya, madali silang mag-latch kaagad. So, lagi sila nang hihingi ng dede. Kasi, yung baby natin, yung newborn natin, day 1 pa lang, kasing liit lang ng marble, Jolene, yung kanilang tummy. Lalaki yan 1 week, at saka 1 month. Magiging size na yan ng itlog. So, don't not worry about magugutom kung ganyan na magkaliit ang kanyang tiyan. Ayan, kung hindi tayo worry dyan, then walang problema. Hindi natin mabibigyan ng ibang
food si baby. Ang pangalawang problem natin ay yung iyakin si baby. Kinukulang ng gatas, mami. Hindi mapatahan ng nagbantay, hindi ko mapatahan kahit dede ng dede, ayaw talagang tumahan, so kulang ang gatas ko. Yun kadalasan, di ba? Ang common natin na problema. Alam nyo, mamis, ang pag-iyak ay nag-iisang communication ni baby. Wala siyang ibang alam kundi umiyak kahit naiinitan siya, nalalamigan pala siya, or nagpupup siya or nag-ihi siya. In short, hindi siya komportable sa kanyang paligid, din iiyak yan siya. Hindi yan gutom. Kaso, lahat ng kanyang iyak, ang ating daddy makakapag-pacify sa kanila. So, hindi po natin isipin at gawing makasalanan yung ating mga gatas dahil kulang. Dahil naman, balik tayo doon sa una ko sinabi na ang tiyan niya ay kasing liit ng marble, so hindi niya kailangan ng maraming gatas. Enough lang po ang gatas niya. At kailangan nyo lang po silang i-rule out muna mga possible reasons bakit umiyak si baby. Hindi natin dapat i-question ang ating production dahil enough lang po talaga yan. Huwag po tayong mag-worry. And then, the third na problema ay yung masakit po, mami. Napakasakit ng aking dede. Hindi ko kaya magpa-latch. Nagsugat-sugat na. Nag-blister na ang aking mga nipples. Mamis, if there is pain in breastfeeding, then there is something wrong. Kadalasan kasi ang advice ng mga nakapaligid sa atin na hayaan lang yan. You will get used to it. You will be immune to the pain. And then magiging okay. No! Meron pa yung mga nanay na umaabot na lang ng 11 months. Masakit pa rin yung daddy nila kasi merong problema sa latch ni baby. Always remember na ang correct latch ay naka-cover ang malaking part ng areola natin. So kung hindi ganon ang kanyang latch, then there is something wrong. Minsan hindi nag-gain ng weight si baby dahil hindi sakto yung latch. Si baby, hindi na i-empty ni baby ang ating dede kaya nakakaroon tayo ng clogged ducts dahil sa kanyang latch. And in that case, kailangan mong i-check ang kanyang mouth kung meron silang ties, oral ties. The lip and the tongue ties na nagiging problema malaki sa breastfeeding. Ito yung sign. Ang pinakaunang sign ng lip tie ay ang masakit na latch. Sakit, as in sakit. Hindi dapat masakit ang breastfeeding, dapat nag-enjoy ka. Kasi nagre-release yan ng oxytocin, dapat happy lang. Pero dahil sa pain na dala ng ties, hindi mo ma-enjoy. So there is something wrong that you need to correct. Okay? Laging tandaan yan, there is something wrong. So reach out for help. And then, correct muna yung latch habang hindi pa natin na-correct yung kanyang ties. Which, pwede ko kayong i-refer sa tamang tao pagdating sa ties. So, meron din po tayong kailangan i-release yan. Okay, mamis? At kung mag-worry pa rin kayo, kung may nadedede ba talaga ito si baby. Yan, the next problem. Sabi ni Mami Chess na maliit lang naman ang tummy niya. At saka, iyakin talaga ang newborn kasi naninibago sa kanyang environment. Pero paano ko malalaman kung nakadede talaga ng sakto si baby? Mamis, huwag pong tignan ang ating gatas sa dede. Kung wala ka nakikita ang gatas sa iyong mga dede at nagsasak naman si baby, then check the output. Huwag po kayo munang gumamit ng disposable diapers dahil medyo tricky po yung dryness niya. Hindi mo makikita kung umihi si baby. Gamitin niyo po yung lampin muna at i-check kung may poop at may ihi. Then, pag may poop at may ihi, kahit wala kayo nakikitang gatas sa inyong mga dede, meron po silang iinom na gatas sa inyo. Yan po ang makakapagkalma sa inyong isip at sarili na hindi sila madidehydrate. Ay, meron silang nainom. Okay? So, dyan po sana ay maintindihan ninyo. Ready na? Ready na? Okay, okay. Excited na ako sa inyong journey, mga mommies. Yun yung isang lagi ko panalangin na sana lahat ng nanay piliin nila ang magpadede para sa kabutihan ng inyong anak at ng inyong sarili. Okay? So, sana po meron kayong natutunan. Effective po ang mga tinuturo ko na ito once applied at ipinamuhay sa inyong mga sarili. Dahil proven na po talaga na effective. Salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod natin na klase at topic. This is Mami Chess.